Hello! Good morning! Sunday ng umaga na naman po. Ito po si May Villa, ang Within Business or WNB, Your Mind and Heart in Business. Doon po sa ating mga followers sa FB Live. Kita niyo po kanina, no? Ang ganda ng ating lokasyon ngayon. Mga kabispo na listeners namin sa radio, ngayon po ay wala kami sa loob ng studio. Nandito po kami sa isang store sa The Penthouse, which is along Aguirre Avenue in BF Parañaque. No? Kasi po, ang ating guest today ay meron po siyang space na nire-rent dito sa The Penthouse at ipapakita po natin. Huwag po kayong mag-alala, mga radio listeners po, no, dito sa Radyo Agila, ako na po ang bahala mag-describe sa inyo kung ano po ang nakikita namin dito, no? Pero kung may pagkakataon po kayo na silipin kami dito sa FB Live, silipin niyo po kami para po ma-appreciate niyo po ang episode na ito. Ang The Penthouse po ay isang tindahan na medyo upscale. Pag sa labas po, no, pag tinignan ninyo, nakita niyo po kanina, no? Medyo parang, wow, class. Parang mahal po yata ang mga products sa loob. Pero actually po, pagpasok ninyo, napakadami po mga options na makikita ninyo na ang ganda ng quality, pero affordable. Tulad po ng feature natin today. Okay? So, hindi lang po special yung ating episode this Sunday, dahil lang po sa tayo ay wala sa studio, isa pa po napakaganda po ng backstory ng episode po natin. So, bukod sa matututo kayo sa pagninegosyo, para po kayo manonood, no, ng isang teleserye. No? So, backstory. Ano po ba yung backstory? Ang ibig sabihin po niyan, merong nakaraan na dahilan kung bakit na-establish ang business na to. Ang ating pong feature today is Katad Leather, a business built for nanays. Okay? So, hindi ko na po patatagalin. I-welcome na po natin ang ating guest today. Good morning, Mr. Eric Epistola. Magandang umaga po, Miss May. Good morning, good morning, good morning. Ang ganda ng tindahan dito, Opo. Ang ganda ng ano ninyo. Bakit nga ba Katad Leather? Ano yung sabihin ng Katad? Ang katad po ay Filipino term para sa animal skin or leather. So or Katad. balat. Opo, katad. Katad, hindi siya Katad. Opo, Katad. So, it's a Filipino term for animal skin po. For animal skin. Or yung balat. Balat. Opo. Okay. Ano ba ang mga iba't ibang klase ng Katad Leather? Meron po tayong iba-ibang klaseng leather, yung full grain leather, yung top grain leather, yung tinatawag nilang genuine leather. Tapos may mga bonded leathers. Iba-iba pong ang klase ng leather na to Iba-iba yung klase. So, pwede bang isa-isahin natin? Ano yung unang-unang mong sinabi? Yung full grain leather po, yun yung pinakamagandang leather kasi siya yung nando sa taas, at yung full grain, yun yung talagang kumbaga sa patis, yan po yung unang hango. Tapos meron po yung top grain leather. Yan po yung susunod na medyo linalagyan na po ng mga texture. Kung may makikita kayong mga design ng leather, yun po yung ginagamit, yung top grain leather. Yung bonded leather naman po, or yung genuine leather, ito po yung third class na malalaman nating leather. Kasi sa mga department store, pag nakita natin genuine leather, akala natin yun na yung pinakamaganda. Pero hindi po. Ito po yung third class na maraming proseso ng pinagdaanan. Oh, so, okay. When you say animal skin, no? Apo. So, ano ba ang mga usual na animal skin? 90% po or 80% na ginagamit dito sa paggawa ng leather nito, yung cowhide o yung balat ng baka. Balat ng baka? Apo. So, ano yung baka na local, imported? Meron pong imported, meron pong local. Ganun. Pero may pagkakaiba ba yung local na leather na cowhide dun sa imported? Actually po, ang pagkakaiba po dito is yung proseso. Yung proseso ng pagkukulay, proseso ng pagpapalambot ng balat, o proseso nung kung ano yung design na magagawa ninyo. Pero lahat po yan medyo pare-parehong klase ng balat ng baka. Ng baka. Ngunit po yung mga leather na masasabi natin galing Italia or galing sa mga ibang bansa, mas marami pong steps or prosesong dinadaanan, kaya yung quality po niya ay iba.
So mas nape-preserve. Parang ganun ba? Na-preserve, saka napapalambot. Marami pong proseso, pati yung pagkukulay doon, iba-iba po talagang klase. So may kanya-kanyang gamit. So iba yung ginagamit sa bag, sa wallet, sa keychain, sa mga sapatos, o sandals, ganun ba yun? Opo, kasi po, sa parte po ng, pag tinignan nyo po yung isang buong baka, ng balat ng baka, meron pong mga parte na malalambot, meron pong matitigas. So, pinipili po yan. Okay. Mga kabis, alam niyo po, lahat po ng dinidescribe sa atin ni Eric, mamaya po, makikita natin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, napaka-special po ng episode na ito. Dahil hindi lang po tayo dito sa tindahan, no? Para lang po tayong nagkukwento. Di ba po, may mga nanonood po tayo ng pelikulang Pilipino. So, minsan, nagsisimula siya sa present, pagkatapos may backstory mamaya. So, ngayon, papakita niya yung mga nakadisplay niya po ng mga items dito sa The Penthouse, and then, mamaya po yung revelation ng backstory. Papaanong nabuo po yung negosyo na yon. Okay? So, kaya po yung sinabi niya kanina, ipapakita rin po sa atin ni Eric, no? Yung iba't ibang klase ng leather, pagkatapos paano ba ginagawa ang mga yon. Okay? So, excited na po ba kayo na silipin po natin? Asan na po ba yung kanyang display dito nang makita natin yung mga samples ng kanyang binibenta? Okay po? So, magbabalik po ang Women Business. Huwag po kayong aalis. Papakita na po namin mamaya ang mga products ng Katad Leather. Good morning po ulit. Ito po ulit si May Villa. Kasama ko po si Eric. Dito po sa Women Business. Andito na po tayo. No? Nakatayo po tayo sa harap ng display ng mga produkto po ni Eric. Okay. Mga radio listeners po ng Radyo Agila, hayaan niyo po, ako po ang bahala sa inyo. I-describe ko po to the best that I can kung ano po ang nakikita natin ngayon. Dito po sa The Penthouse, marami po kasing mga produkto dito na naka-display, na iba-iba po ang may-ari. Meron pong isang space dito na para sa Katad Leather. Okay? Pero tika muna, Eric, bago natin puntahan ang mga produkto mo, paano na napunta ka dito sa The Penthouse? Bakit dito mo na-desisyonan na dito i-display ang mga produkto mo? Actually po, namimili rin kami dito ng pamilya ko. Oh. So, wala pa yung Katad Leather. Sabi ko, napakaganda nitong place na to. Napaka-class. Napaka-class. Pero affordable. Yeah. So, nung naisip ko po yung Katad Leather, sabi ko, medyo ang market nito, hindi ko alam eh. Medyo high-end or middle class. Pero gusto ko magbigay ng affordable na leather goods. So, sa makatuwid po, nung naisip ko na gawing social enterprise itong negosyong ito, naghanap po ako ng mga pwedeng pag-displayan. Isa po itong naisip ko. Tapos, napakahirap pong humanap ng pwesto dito kasi palagi po silang puno. Maraming naka-display. Ang daming produkto naka-display dito no? So, kailangan nyo pong sumulat sa kanila tapos i-review nila yung kung yung produkto nyo. Hindi po lahat na ina-approve po nila. Dapat siguro tugma doon sa market nila. May konsepto po talaga. Oo, no? Kung puro leather goods. Meron ka bang kalaban dito ibang na leather goods din? Wala naman po. So ikaw lang? Ang po lang yung parang full grain leather talaga. Oo. Alam mo, base sa display mo, parang ano ba to? Ang market mo mga panlalaki lang ba? Mostly po ang nakikita ko po ngayon, panlalaki po yung nagiging market ko. So doon sa sales ko, parang panlalaki po yung mga bumibili sa akin. Mga kabis, hawak-hawak ko po ngayon ang isang leather belt. Panlalaki ito, no? Panlalaki ito. Yung ganitong belt, ang ganda po ang ganda. Mukhang tibay-tibay. Mukhang, ano mo na to Carabao leather po yan. Carabao leather. Medyo rare na rin po ang Carabao leather. Local leather po. Kasi local. Noon, yung mga Pilipino, talagang pinipili nila balat ng kalabaw for sinturon. Bakit? Matibay po. Matibay pang matagalan. No? So, yung ganitong leather, magkakano tong belt na ito? Ang price po nito is 500 pesos. 500? Ito bang mga produkto mo dito, is ano yan? Anong range ng presyo? From 50 pesos to 600 pesos. 50 to 600? Opo. Asan ang 50 pesos dyan? Ito pong mga maliliit na wallet na to.
Meron po rito isang purse. very cute na coin purse na 50 pesos lang. No, na maganda. Leather Magagamit. talaga Leather talaga ito. Pangmatagalan din ito, no? Opo. Ganda. Alin ba dito ang pinakamabili na product mo? Actually po, yung belt. Tapos itong cord tie. Ito ang yung mga ganda. pang-cable sa mga wires natin sa cellphone, sa mga gadgets natin. Ito, sige, di-describe ko lang sa ating mga listeners. Meron po siya rito. Alam niyo po yun, 'di ba, yung mga kable like yung sa cellphone. Napakahaba ng kable, no? Gusto natin ng cable organizer. Meron pong cable organizer na made of leather. Magkakano ito? 100 po yung tatlo na. O, taga mo, tatlo po ito, Tatlo po yan, no? And yet, 100 lang. Ang cute-cute, na iba-iba pang kulay. Wala na yung cellphone yun, nandiyan pa yan. Wala na nga, mukhang Kasi leather. napakatibay niya. No? Ganda, magandang idea ito. Ano pa yan? Ano pa Ito yung po, hawak-hawak ito mo? po yung goat skin wallet. So meron pa bang yan, goat skin? Ano yan, Opo. local, imported? Ito po, imported yung leather na to. Pero may mga local po tayo, kaya lang napakahirap na rin pong humana. Kasi Yung goat kinikilaw. skin. Opo. Kilawin na po yung ginagawang kalaban. po Masasarap, na- di ba? Sa goat, masasarap yung kinilaw na skin, ano? Opo. So yung palang goat, pwede rin yung kanyang skin na gawing wallet. Maganda po kasi matibay, Lambot, to? matibay po ang goat skin, saka waterproof, saka manipis. Sa Oh. wallet po kasi lalo na sa mga lalaki lahat, yung buong buhay niya linalagay na po sa wallet. Oo, tapos kailangan Kaya manipis kailangan lang. makapal, mahirap po. So kailangan po manipis yung Oo, wallet. ito po hawak-hawak ko po ngayon na isang leather na wallet na made of goat skin. Maganda nga siya, malambot at saka manipis. Magkakano ang isang wallet na ganito? 500 pesos po. 500 pesos. Maganda siya, And then, so yung 600, sabi mo kanina meron kang 600 Meron ka bang sample dyan ng isang 600 na Ito product po, yung mo? mga belt bag. Belt bag. Ito is made of what? Cowhide leather po. Cowhide. Kasya na yung cellphone mo. Kami na po ang nagkukulay nito. Oo nga. Napansin ko nga, iba-iba yung kulay. So kinukulay. Anong tawag nga yun sa proseso ng pagkulay ng leather? Pag-dye. Dinaday nyo. Ano ang mabentang kulay ng leather? Actually po, yung traditional, yung mga classic colors like black, yung brown, saka yung tan. Tapos may mga keychains ka rin dyan. Magkakano yung keychain? Ito po, 100. 100. Diba, itong mga tinitinda mo dito ay nasa online store mo rin? Opo. No? Apo. Tapos parang ito yung pinaka pwede sila magpunta para matingnan nila. And then later on, pwede na sila mag-order online. Opo. Okay, balikan lang natin tong para for the benefit of those entrepreneurs na nagsisimula pa lang. So ganito po, meron kayong produkto, pwede niyo ibenta online, then kasi po kailangan din nila na makita yung produkto, mahawakan, makita yung quality. Then may mga boutique store, ang tawag mo dito sa The Penthouse. Concept stores. Concept stores na pwede niyo i-display. So paano let's say, yung display area na yan, magkakanong bayad mo dyan every month? 800 pesos po every month. 800 dyan. And then, binayaran mo ng 6 months? 1 year po yung contract. So, binayaran mo agad ng 1 year? Opo, may post-dated checks kayo. Post-dated lang naman. Opo, pero kayo 1 month deposit, 1 month advance. So easy on the packet. Opo. No, 1 month deposit, 1 month advance. So, ang una is 1,600. Opo. No? And then may post-dated Post-dated checks na po. checks ka na minimum term of 1 year. So, yun po mga kabis. At least po meron na kayong idea, baka meron kayo diyang gustong may iba rito pagkain. Basta po hindi nasisira ka agad, no? At may shelf life na medyo matagal-tagal din, po pwede kayong pumunta sa isang concept store, mag-inquire kayo. Kaso nga lang, minsan pipila ka. Opo. No? Lalo na Lalo na kung may kapareho na yung produkto ninyo, yun hindi na hindi nga. na nila inaalaw. No? Pero magandang idea kasi ngayon, in our future episodes, magtuturo po tayo ng online store kung paano pa ginagawa yan. Kasi ang maganda sa online store, wala ka ng staff. Di ba? No? Sila na nang bahala. Opo, Kung may sila mga po. tanong sa produkto mo, sila nang yung staff na nila ang bahala. Di ba? No? At tapos, ang space, napakamura lang po ng pwede nyong ibayad. Kasi po sa may sarili kayong tindahan. Okay? O sige po. Babalik lang po kami uli, mag-break po tayo. Mamaya po is kilalanin pa natin ng lubusan itong si Eric. Okay? So, mga kabis, magbabalik po muli ang Women Business.
Okay. Good morning po ulit. Ito po si May Villa. Nag-enjoy po ba kayo kanina? No? Nakita niyo yung mga products po ng Catad Leather. By the way po, nakalimutan ko sabihin kanina, alam niyo po ba na si Eric ay magpapamigay ng mga leather products? Pero ganito po ang episode title po natin ngayon is Catad Leather, a business built for nanays. Kaya po, yung mga magte-text po sa atin mamaya, mga nanay po muna ha. So, magkakaroon tayo ng episode para sa mga tatay. Pero for this episode po, hanggat maaari po sana, ang magte-text sa atin ay mga nanay. Okay? So, ito lang po ang tanong namin. Ang tanong po namin is, ano po ba ang brand ng leather products na affordable pero good quality? Alam niyo na po yung sagot dyan. Sasabihin ko pa ba? Eric, ano nga yung brand? Para giveaway na. Eric, ano nga yung brand? Nung Catad Leather po. Catad Leather po, So, sabihin niyo po, pag nag-text po kayo mamaya is Catad Leather, and then yung pangalan ninyo at yung city address po ninyo. Ito po ang ating cellphone number. It's 0927-036-5200. Uulitin ko po, ang ating pong cellphone number kung saan po kayo ay magte-text ay 0927-036-5200. Okay, so mga nanay, mag-text na po kayo. Ano pong leather brand ang affordable pero good quality? And then, i-text nyo rin po ang pangalan ninyo at city address. Okay, Eric. So, ano nga bang background mo? No? Ano bang natapos mo nung college? Ako po ay isang visual artist. Graduate po ako ng UP Fine Arts. So, dito ka na ba agad sa leather goods napunta? Or pinractice mo yung iyong pinag-aralan ng ano? Ako po ay isang pintor saka isang sculptor. Oh! Naging hobby, parang naging art therapy ko lang po itong paggagawa ng leather. So, nagpipinta ka? Opo, So, nagpipinta right ako. after college, so, yun ang ginawa mo? Apo. At I heard, sumasali ka raw sa mga international na exhibits. Opo. Talaga? Opo. Okay, so, paano napunta dito sa leather yung iyong expression of art? Actually po, nung 2015, nakikita ko sa market kasi parang walang leather. Mahilig po kasi ako sa balat eh. Talagang hilig Opo. mo. Okay. Tapos, nagkaroon po ako ng interest noon kasi parang wala akong mahanap. Tapos, nung nagkasakit po yung nanay ko, so parang ako po yung nag-aalaga sa kanya sa ospital. Pag uwi po ng bahay, gusto ko naman parang mag-unwind. So, ginawa ko pong parang therapy to. Itong leather crafts. So, tuwing uwi ako, kahit pag hindi ako makatulog ng mga alas 2 ng umaga, nagpupupukpuk po ako nakakapagtahi. Kasi nakakawala po ng lungkot eh. Oo, tama nga naman. Okay, so parang, kumbaga, imbis na matulog ka, na medyo malungkot ka, dahil galing ka nga sa hospital, nililibang mo muna sarili mo. So, leather ang iyong, okay, ang iyong napaglibangan. Opo. Okay. So, hanggang nakakagawa-gawa na po ako ng produkto, tapos, gumawa po ako ng system sa computer ko kung paano gumagawa ng pattern, pati yung mga, paano kinukompute yung... Ay, may ganun? Ganun po ang ginawa ko kasi napakahirap po kasi mag-quote or mag-presyo kung wala kayong sistema eh. So, masyadong matatagalan. Yung design itself, wala naman sa computer. Yun lang pag-cost out mo, ganun ba? Hindi po, pati yung design po kasi yung proportion po mas madali sa computer eh. Mas nalalayout ko mabuti. Yung pattern, okay. Ang secret po kasi dyan yung pattern talaga eh. Oo, yung pattern. Napakahirap po yung pattern na gawin. And then, yun na ifa-follow mo, i-apply mo sa leather. Opo. So piniprint out ko yung pattern ko, then ibibigay ko dun sa mga nanny workers ko. Oo. Pero di ba nung simula, ikaw lang mag-isa? Opo. Ano ang mga unang produkto na ginawa mo? Umpisa po sa wallet, tapos nung pinost ko po yung bag ko, ito, marami pong nag-like, tapos tinatanong kung magkano magbenta naman daw ako. Tapos, sabi ko, pag iniisip ko, napakahirap naman atang gawin. Kasi matagal po talagang gawin niya. Kasi bawat isa po, bubutasan ninyo, saka tatahiin ninyo. Handcrafted no? Handcrafted po talaga. Handcrafted. Actually po, mga kabis, ang kanyang mga produkto ay hindi po machine-made. Hindi po. Lahat is handcrafted. Labor of love. Opo.
'Diba? Pag machine-made kasi, mass production na yan, no? Parang wala na yung puso. Biyak yung machine na gumagawa, hindi walang puso. Samantalang ito, handcrafted, pinagtiyagaan po ng 2 kamay. Sige, sa teleserye po yung episode ngayon. Teka muna po mga kabis, actually po, sa lahat na naging guest natin, si Eric lang po, ang all throughout the interview, meron siyang body bag, no? Hindi lang po yung nakikita, yung iba, no? Pero ito pong, pakita natin, ang ganda po ng kanyang leather na body bag, no? Na ito pa ang isa sa mga kauna-unahan na ginawa mo, no? Tapos ipinost mo kasi labor of love talaga, napakaganda. Napakaganda niya. Parang hindi siya handcrafted na. Kumbaga talagang skilled ang gumawa. Kasi pantay na pantay ang butas at stitches, no? At marami pong mga negosyo na actually nagsimula lang sa pinost sa Facebook. At pagka-post, marami nagka-interest. So, yung mga iba, nagkakaroon ng idea, maraming interesado. So, po pwedeng gawing negosyo. No? Ang ganda, maganda yung bag. Okay. So, para lang doon sa mga iba, kasi alam mo, may nakikita ko sa Facebook, may mga iba na gumagawa na rin. Wala nagkaka-interest siguro, nakikita gagaya-gaya, no? Pero kung halimbawa, yung iba, talaga na may interest, saan ba sinosource ang leather? Marami po tayo may mga local importer din po tayo. Tapos may mga local tanneries tayo sa may Kawayan, Bulacan. Kung saan mo masosource yung mga local leather na magaganda na po yung quality. Ano yung nasa may Kawayan, Bulacan? Tanneries po ang tawag doon. Tanneries. Yun po yung nagkukulay. Proseso ng paggawa ng leather. Sila yung gumagawa ng leather. Sa may Kawayan, yung mga local yung kanilang mga source nung raw materials, no? Tapos yun, ipoproseso na nila para pwede nang gawing mga bags. Nag-export na rin po yung mga ibang tanneries doon ng mga leather. So, sa may Kawayan, Bulacan, alam niyo po, napaka-powerful ng internet. I-google niyo po yan. Imposible hindi niyo po makita. Di ba, no? Meron din po tayo sa Marikina. O, siyempre, ang Marikina, kaya naman natin yan. So, sa Marikina, totoo ba yung sabi nung iba? Kasi nga sa Marikina, usually, ang ginagawa ay mga bags and mga sapatos, no? So, may mga scrap. So, yung scrap na yan, pwede nating bilhin at gawin nating keychain. Mga maliliit na leather, na leather items, no? So, totoo yun? Totoo po yun. Totoo yun. Saka, minsan magagandang leather yung mga high-end brand abroad. Minsan doon po napupunta yung mga scrap nun. So may nag-i-import dito? Ng scrap po. Ng scrap ng mga top na brands na magagandang leathers. Opo. And yun, pwede nating bilhin. Pwede yung bilhin per kilo. Per kilo ang bili. Ano yun? So pupunta pwede ka mamili? Mamimili po kayo, tapos kikiluhin nila. So pupunta ka dun sa tindahan, tapos mamimili ka, ganun lang siya. No, can you give us an idea, more or less, magkakano ang 1 kilo? Depende po sa range po siguro from 200 to 300 pesos. Ganun lang? Minsan po. Pero yung mabigat po ang leather isang konti lang yun. Konti lang yun, 1 kilo na yun. Pero siguro marami-rami ka lang. Yung maninipis po, yun, medyo marami. So 200, 300. So 200 to 300. So pipiliin nyo po, ang unahan po dyan, yung medyo malalaki na yung cut. Kasi mas marami kayong magagawa doon. So kumbaga hindi siya scrap na scrap ang dating, no? Okay. So pwede niyo kuhanin yan sa may Kawayan, no? And then pwede rin sa Marikina. Meron pa ba ibang lugar na pwedeng makuha? Pero din po sa Binondo, yung mga retailers po. Ng mga local leathers. So, 3. So, pwedeng pati sa Binondo talaga, lahat ng negosyo meron doon. So, pero ikaw, most of the leather na products mo, saan mo sinusource yan? Iba-iba rin po Depende po doon depende po doon sa need Kung ngayon... May Kawayan, minsan sa Binondo, minsan sa Marikina. Let's say, dun sa mga produkto mo, saan yan, keychain? Usually, saan nabibili yung leather na pang keychain? Usually po, actually pwede mo po siyang gamitin sa lahat. Yung lahat ng source na yun. Pwede. Pero po, minsan kasi, yung sa Binondo, yun yung tooling na leather. Ibig sabihin po, yun yung parang wala pa siyang kulay, wala pa talaga siyang... Kayo pa yung magkukulay, kayo pa yung isang buo po yun. So ginagawa mo rin yun? Hindi lang yung talagang finished leather niya, gagawa ka ng keychain. So may proseso ka pang ginagawa. Pati yung ginagawa mo.
Teka muna ha. So mga kabis, no? Kung kanina po, di ba, kinukwento sa atin ni Eric na nagsimula po itong negosyo na ito na nung panahon na yung mother niya ay nasa hospital. Kumusta na ang nangyari sa iyong nanay? Nawala na po siya noong December ng 2016. Oh, naku, sorry to hear that. So, sabi kong ganun, nung nawala yung nanay ko, tapos itong mga leather na to, sabi ko gagawin kong parang social enterprise to, papalitan ko ng mas maraming nanay. Oo, parang kumbaga, nawala yung nanay mo, so parang imbis na matigil doon. Opo. No? So, dahil sa nung time na may sakit siya, gumagawa ka ng leather. Opo. No? So, kinontinue mo na yun as a business at ibinigay mo yun bilang para makatulong sa ibang mga nanay. Opo. Ganun ba? Ganun po. Okay po. Ayan po ang backstory. Kaya po sinabi natin na Katad Leather, a business built for nanays. Nagsimula po yun na libangan lang niya para therapy niya. Para nga po dun sa kanyang kalungkutan na may sakit yung nanay niya, gumagawa siya ng leather items, and then pagkatapos po, sa kasamang palad lang po, nawala na nga po ang kanyang nanay, ang ginawa po niya, tumulong siya sa ibang mga nanay. Diba? Napakaganda. Parang binuhay niya yung ala-ala ng kanyang nanay sa pagtulong sa ibang nanay. Okay po. So, mga kabis, wag po kayong aalis ha, kasi po ang susunod po natin ay pupunta tayo sa bahay po nila Eric na doon niya ginagawa itong mga leather goods na ito at mamimit po natin yung mga nanay na tinuruan niya kung paano gumawa ng leather items. Okay po? So magbabalik po muli ang Women Business. Mga kabis, ito na po tayo, ang hinihintay natin na portion ng episode na to. Nandito na po tayo sa pagawaan. Actually, ito po ay bahay. Nasa garden po tayo ngayon ng bahay nila Eric, no? At kasama na po natin ang mga nanay na siyang tinuruan niya kung paano gumawa ng mga leather goods. Okay po? So kasama na po natin si Nanay Rose at si Nanay Zenny. Okay. Ayan po, very busy po sila sa paggawa ngayon. O Eric, ikwento mo naman sa amin. So like yung ginagawa ngayon ni Kinukulayan po yung leather belt. So kanina, ang kulay niyan, Ganito lang po. ito. sinukulan. Ito ang tawag dito? Rawhide lang po. For Rawhide. tooling. Oo, no? Makapal siya, no? So, ang natural na kulay niya is parang flesh. Parang flesh po. Balat talaga. Oo, no? Balat. Okay, ang balat ganito pala, no? Opo, pag So, may natuyo siya. skin kasi na parang brown. Opo. Pero actually, kapag natanggal na yung skin, ang balat ng cow, flesh. Opo. No? Ngayon po, di ba mga kabis, pag nagpunta tayo sa mga tindahan, meron tayong iba-ibang kulay ng belt. Merong brown, merong black, no? Yung pala, kinukulayan. Opo, No? kinukulayan po natin para magkaroon ng iba-ibang kulay siya, saka iba-ibang tema. Yes. So parang tulad nitong no? Itong ginawa dito na kinulayan ng black. Opo. So, ikwento mo nga sa amin, Eric, no? Paano ka namimili ng nanay na po pwede mong makasama sa paggawa ng mga leather goods? Nag-umpisa po yan, nakipag-coordinate po ako doon sa kagawad ng barangay namin. Sa barangay. So, Opo. taga dito lang kayo? Opo. Taga dito lang din kayo? Sabi ko, gusto ko magbigay ng leather workshop, tapos eventually baka maging livelihood na rin ng mga nanay. Bigyan mo ako ng mga nanay na interesado. So, nag-conduct po ako ng workshop dito. Umpisa po sila ng 5, tapos tinuruan ko sila. Nakikita ko po kasi na matyaga sila. So, matyaga. Ang importante, kailangan matyaga. po, matyaga. May Kasi tiyaga, medyo, bawat isa po kasi pag tinatahi mo yan, kailangan po talaga yung tiyaga. Saka, yung pagkakat po kasi, ang tingin ko yung pagiging maingat at pagiging may malasakit doon sa ginagawa, makikita lang po talaga natin sa mga nanay. Aha. So 5 yung dati. So Opo. ngayon, dyan pa rin yung 5. Opo, magpapalit-palit lang po sila. Hindi naman po kasi ang business model ko po, kasi po full-time moms din sila Nag-attend sa okay. mga anak nila, Aha. naghahanda ng mga kakainin. So kung meron pong pagkakataon sila, pumupunta po sila dito. Tapos yung mga pwede po nilang ikat or pwede nilang tahiin sa bahay, inuuwi po nila sa bahay. So dadali nila ulit okay. dito para yung finished product na. Para sa kanila po yung oras nila.
So talagang home-based din no, sa bahay Home base nila. po sila, opo. No? So yung mga gamit, ang alam ko is binigay mo, no? Pinahiram ko po sa kanila. Pinapahiram mo yung mga Pinapahiram gamit. ko po yung gamit para Oo. sa bahay makakapagtuloy po sila nung ginagawa nila. Tapos ikaw na rin nagbibigay yung mga leather materials. Opo, yung leather materials. Tapos lahat po ng mapuproduce nila, babayaran ko po. Tapos kung sila rin naman magbebenta, may certain percentage din po na pupunta din sa kanila. I see. So hindi lang pala kayo gumagawa. Nagbebenta rin sila kung gusto Opo, nila minsan magbenta. mga kapitbahay po nila, mga Oo. nakikita ko ano. So 2 beses ang kita. Dalawang beses po ang kita. Oo, dun sa paggawa nila, Opo. na ikaw nagbigay lahat ng tools, ng mga Materyales, leathers, opo. materyales. Tapos pag naging finished product, babayaran mo. Opo. Tapos kapag binenta nila, may kita pa May sila. kita rin pa po sila. O di napakaganda. O Nanay Zenny, Nanay Rose, gaano ba nakatulong sa inyo tong si Tatay Eric? Ano yun? Tulong po si Sir. O, nagbebenta ka din. Mas maano po ako sa center. Sa Sinturon, siya po Sa ang Sinturon Sinturon Queen. Kasi marami siyang nabebenta ng Sinturon. Oo. Lahat ata ng kapitbahay niya, gawa na namin ng Sinturon eh. Lahat may sintron na. Opo. Para mapulatan. So ikaw lang ang nagbebenta, gumagawa ka, nagbebenta ka Hindi din. siya po ang gumagawa. Bali, nagtutulong-tulong Dati po, Oo. ano siya, nagtatahi siya, pero mas gusto niya mag-concentrate sa pagbebenta. Naku, nakakailang benta ka sa isang araw. Ano po, depende po. Sa order po. Nag-order. Maganda may to order din, ano? Dito order po, opo. Kasi yung size kasi, minsan kasi sinasabi nila yung size, kung ano yung kulay, Mm-mm. yun po, i-customize po namin. kung paano. So, bale, meron kang display doon sa The Penthouse. Apo. May online store ka. Opo. Tapos may mga taga-benta ka, may May individual sellers ka direct pa. selling po din. Oh, di So ang yun po ganda. yung tinitingnan ko na second phase na yung direct selling is i-promote ko talaga para yung mga nanay na gusto lang magbenta, Pwede. pwede. Ay nga pala, sandali lang ha. Mga kabis, baka nakalimutan na natin, no? Nangako po itong si Tatay Eric. Tatay Eric na ang tawag ko sa iyo, ha? Na lahat ng mga nanays po na nakikinig sa atin, no? Pwede po kayong manalo ng Katad Leather Products, no? Ano ba ang Katad Leather Products? Ito po ay mga leather products na mura na, high quality pa, at proudly Pinoy. Gawa ng mga nanay. Made of love, di ba? Made out of love. Okay. So, i-text lang po ang sagot. Ano po ba yung leather products na yon? Ano yung leather products? Ano yung leather products na mura na, maganda pang quality? Kata. Oy, kayo naman. Ulitin ko. Ano yung ano yung leather products na mura na, maganda pa ang quality? Katad leather. Okay, so mga kabis po, yun po ang sagot ninyo. And then, i-text din po ninyo ang inyong pangalan at city address. Ito po ang cellphone number, no? 0927-036-5200. Ulitin ko po, it's 0927-036-5200. Ayan, mag-text na po kayo ha, bago kayo maubusan. Pero kailangan po nanay kayo, wala pong dayaan ha. Kasi po lahat po na nagke-claim sa amin, pinipicturean po namin. No? So, dapat po talaga nanay kayo. Oh, Eric, so ipakita mo naman sa amin itong mga iba-ibang klase ng leather products. Opo, iba-ibang na meron klaseng ka. leather po ito. Ito po, kangaroo skin. Imported po siya from Australia. Okay, ito po mga kabis, no? Hawak-hawak po namin ngayon ang isang kangaroo skin. Opo, isang Galing buo po ng yan. Australia. Opo. So, ito yung buntot. Opo, yan po yung buntot. No? So, Ito yung talagang, bandang ulo, ito yung paa. talagang isang buo. Opo. No? Ano ang ginagawa usually sa isang kangaroo skin? Pwede rin pong wallet, pwede pong, minsan linalagay po nila sa jacket, pang design. Pero coin ikaw, purse. Opo. ano ginagawa mo dito? Ito po kasi medyo high-end po. Pinag-iisipan ko high-end. pa mabuti kung Oo, no? saan ko gagamitin kasi napakagandang leather. Saka mahirap pong bumili locally. Oo. So, in-import ko pa po sa Australia ito. So yan kumbaga, hindi yan normal na Hindi po. inventory mo. Opo. No? So doon kumuha tayo ng mga usual na inventory. Ito. Ito po. Ito po yung tooling leather kung tawagin nila. Kasi parang ito po yung pinaka basic na raw material. Ito talaga yung leather lang. Wala siyang kulay. Tapos
Talagang, ito yung tinatawag po na full grain leather. Full grain leather. Ito Apo. yung cowhide. Ito po yung cowhide. Ang cowhide po, na hawak-hawak po namin ngayon, ito talaga yung ano, no, yung balat Yung ng balat, baka, baka. na flesh pala siya kapag yung very raw niya na Kasi ano, makikita no, niyo leather. pati yung mga scars ng baka. Oo, Nandito no, pa. andito pa yung ano niya. Okay. So ito, yung isang malaki na ganito, namimili tayo depende sa quality kung Di- ano ang gagawin. Gagawin po. Kasi ma-feel nyo po sa bawat part nito is merong matigas, merong malambot. Aha. So, pinipili po natin dito yung ano yung maganda for wallet, maganda for sinturon. Usually po, pag sa sinturon, makapal po talaga. Oo, ito medyo manipis. So, hindi ito Manipis pang po ito, sentro. pang mga wallets po ito. So, pag binibigyan mo sila nanay ng leather, ganyan ba kalalaki o nakatabas na o ito, pang gawin itong keychain? Paano mo sila binibigyan? Usually po, ano yan eh, gagawin po, number one po, bibigyan ko muna po sila ng pattern. Yan, pattern. Apo. Ako po ang gumagawa nito, linilayout ko sa computer, gumawa po ako ng isang program na software para makapag-drawing po nito. Opo. So, mga Tapos, kabis, mm. ngayon po ay pinapakita ni Eric yung isang pattern na actually po, sa computer niya, dinodrawing. Apo. No? Pagka-drawing mo sa computer, ipiprint, Piprint po. Kasi bibigay ko po sa kanila. ika-cut natin, Yun ang- Kakat natin, tapos bibigay po natin ng pattern sa kanila. Parang ito po, isang coin purse pattern. Ito naman na isang coin purse na pattern. Opo. So, Bibigay po natin sa kanila. ayan, meron sila Tapos- nanay niyan. Ayun. Pagkatapos, Sasabihin ko po sa kanila ano yung leather na gagamitin. Sabi ko, pang coin purse yan, sila na po yung nag-identify kung saang part. so alam na nila rin, Opo. naturuan mo na sila. Katulad po nito, hindi po pwede dahil masyadong malambot. Masyado malambot. May part na nandito po, masyado naman matigas. Oha. So sila po yung pumipili. Si ate pinili po ito. I see. Saka may technique po sa paghati ng leather na hindi masasayang. Oo nga, yun na nga eh. Yun na nga. Actually, ang next na tanong ko, bibigyan mo sila ng isang malaki. Opo. Then, paano mo na-estimate kung ano yung outcome nun? Ilan? Minsan po, hindi nyo ma-estimate mabuti kung ilan yung magiging outcome niya eh. Oo. Kasi minsan magkakaroon ng scar dito na hindi nyo na po pwede gamitin. Tapos yung mga matitira na cutouts po, yun po yung ginagamit namin sa maliliit. Like yung mga cable holders, Oo, saka yung mga matitira pa. keychains. Oo. At least hanggat maaari walang matatapon. O, So, konti-konti man. ang style po ng pag-cut niyan is from doon sa pahaba, doon sa pinakamababa. Pahaba po ang tabas, hindi po pwede yung patabi. Yung paside, pataas po. Ito ginawa niya is pataas ang kanyang tapas ng Apo. coin purse. Apo. Ano itong ginawa niyo nanay na ano? Ano yun? Bakit? Ano yun? Ano yung pinang-layout Parang ano niyo? po yan eh, Ay, hindi naman siya ballpen, ano? parang ano po, pen talaga, marking pen for leather. Kasi nabubura po siya. So, merong gano'n. Apo. Isa ito sa mga ibinigay mo sa kanila. Apo. Marking pen Apo. for leather. So, halimbawa, magkisimula tayo dun sa nasa computer na pattern, ipiprint, Iti-trace nila. ika-cut, and then ito na ititrace nilang ganyan. Ayun. So, ito is coin purse. So, Tapos ikakat na po nila yan. tapos ika-cut na. Anong pang-cut niyan? Ito ba? Ito po, Cutter! Hindi gunting! Pag gunting po kasi medyo bumabalok to. Nakakailang kananay ng ganyan, wallet. Paano? So, iba-iba ang kanilang naipoproduce, no? Iba-iba po. Iba-iba. Depende sa need. Oo. Depende po sa depende sa bilis nila. Saka depende do sa time. Sabi nga nila, habang naghihintay sila ng sinaing, sa kanila may isang ginagawa. So bibigyan mo sila ngayon. So, ilang araw bago sila makabalik sa'yo? Usually po, ang ano ko po is Monday pupunta sila to get yung materials. Oo. It's either Wednesday or Friday nila dadalhin. Or kukuha ulit sila ng materials para gawin. Paano ginagawa mo doon sa halimbawa? Reject. Ano Bawa, ba? di ba ikaw ang nagko-quality, check? Apo, pagbigay po sa akin, bisan
i-check ko sa kanila. Oh. Noon po medyo maluwag ako kasi Bago nag-umpisa pa pa lang sila. oo. Pero nung natututo na po sila, nag-usap kami, itinatanong ko sa kanila, i-reject ko ba to o hindi? Oo, So kasi- doon po nare-realize nila Oo. na sila yung nag-identify sa akin, nga sir, baluktot. Oo. So, yun po yung binabayaran ko po sa kanila, yung hindi po nare-reject. Ay, pero Pero ano, nare-recycle din po naman namin yung na-reject. Yung mga na-reject, nare-recycle. Gagawin po namin doon sa mas maliliit na... sa mas maliit na Opo. items na. So, paano sila nagsisimula? Di halimbawa, nung nag-aral sila, hindi naman siguro agad belt or coin purse? Paliit Paano? po ng paliit. Maliit muna po, hanggang palaki. maliit muna. Oo, Opo. yung mga madadali Kasi, lang. pag na-reject po ako pag sa malaki kagad, mas nakakaiyak po yun. Oo nga. Pag maliit muna, medyo Oo. kaya pang i-absorb yung Oo, no, kasi meron losses. kang Opo. mare-recycle mo Oo. pa. Ay, hindi. Kasi maliit na yun eh. Yung maliit po, okay lang po yun na ma-reject. Mas mahirap po pag na-reject na mas malaking leather. Mas mahal Oo. pa po kasi. Mas malaki na yung ano. Per square foot po kasi ang bili po ng leather. Kailan ka nga nagsimula sa sa business na ito? Yung business side po is sa online ko po siguro late 2016. Tas 2017 po ng third quarter kumuha na po ako ng mga stalls. Mga concept stores. Oo. So, ilan na ba ang concept stores mo ngayon? Ngayon po, 2. Pero I'm planning itong first quarter po is 3. Aha. So, yung dalawa, yung isa is yung The Penthouse. Opo, yung isa po nasa Fairview sa yung Fashion etc. Fashion etc. Opo. na nasa tapat ng FEU Hospital. Opo. Tiyo, mas alam ko pa. Hindi. Ngayon, yung sabi mo, mag-expand ka pa. Opo. No? So, saan pa yung tatlo Isa pa? po, iniisip ko, isa sa Manila, isa sa Davao, isa sa Calamba. Aba, Davao. Bakit? Meron na bang inquiries? Opo, meron pong mga nagtatanong-tanong na rin sa Davao. Saka titingnan ko po yung market doon kung maganda po ang market ng leather. Eh di maganda kung sa Davao. Di sa Davao pa rin humanap ng mga nanay. Yun po, marami po rin local government na lumalapit sa akin Oo. na gusto nilang gawing livelihood program doon sa mga distrito nila. Oo. Sabi ko open naman ako pero ang gusto ko sana is i-feel ko muna talaga or makita ko yung malaking market. Oo. Kasi sayang naman po kung tuturuan yung mga nanay tapos hindi rin sila magkakaroon ng income. Sayang lang din po. Hindi, tsaka ang ano ko lang doon, worry ko lang doon is yung quality ng cut-hard leather. Kasi ang ganda na ng impression ng market eh. Ang ganda ng leather eh, di ba? Ang ganda ng quality. Pagka nilabas mo na sa ibang probinsya yan, paano yung procedure para ma-assure Quality mo, check, opo. ngayon ikaw kasi nagko-quality check. Pag nasa probinsya na, baka, di ba? Saka naniniwala po ako yung business talaga mag-evolve ng sarili niya. Tsaka maganda. Actually, marami na ako ngayon. Nakita ko sa Facebook, di nakita yung sa'yo, cut-hard leather, no? Nagiging interest na rin sila. Nag-aaral na rin sila kung paano. Parang nagiging example nga, magandang ehemplo yung sa'yo. Opo. Di ba? Ano pang sa international, meron ka bang plano na ilabas ito? Meron po ako mga OFW na umu-order din sa akin na dinadala nila. Tapos sabi nila, mukhang magandang ibenta dito sa bansang ito eh. Oo. Sabi ko, pinag-aaralan ko pa po mabuti. Kasi minsan bulk order, baka hindi ready ang production. Oo. Baka ilan ang nanay na kailangan. Oo. Yung sourcing ng materialis. Kasi ang materialis po, hindi po basta-basta na makakabili ka eh. Paano schedule mo na pamimili ng materialis? Depende po sa order, na-anticipate ko po. Minsan po, pagpunta ko sa walang dating sa amin ng ganitong leather. Ano yung mga umu-order? Usually po, yung Christmas po, mga pang-regalo. Yung iba, pang-corporate giveaways. So may mga corporate giveaways. Opo. No, Pero hindi oo. pa yung libo-libo yung natatanggap ko po. Oo. Minsan yung mga short orders lang na yung mga minimum orders of 50, mga ganon. Corporate giveaways, ano yun? So pwede ilagay yung corporate logo? Opo, pero may minimum po kasi may corporate logo eh. Kasi Oo. yung parang pang-emboss niya, Oo. may cost po yun. So Oo. para ma-distribute siya, kailangan po mga more than 500 pieces. yung gagawin eh. So kung halimbawa, meron tayo nakikinig ng mga corporate accounts na gusto na ma-try naman ang iyong leather products,
may minimum tayo ng order Opo. per kind Lalo ba? na, opo, Or- lalo na pag meron silang logo. Oo. So, kailangan 50? 500? 500 po. Ah, pag may logo na, 500 opo. basta may logo na. Pero kung wala naman, Pwede naman po per order or dalawa, tatlo. oo, order lang sila. Parang Opo. normal lang na ano, Opo. ano? Okay. Ano ba bang pwede natin ipakita na pwede niyong gawin? Ha, mga nanay, pakita niyo naman yung skills ninyo. Ano meron dito? Ano ba yan? Paano ba yan? O Sige. dito ba tayo? Anong gusto ninyong Sige, ipakita? i-cut mo muna din, tapos bubutasan. Ayan. So, ngayon po, yung kaninang pattern na ginawa sa computer para sa isang coin purse, inano nila, no? Ginuhit, no? Doon sa leather at ikinakat na po ngayon. So, madali na ba itong buuin? Madali na ba buuin? Medyo matagal. Matagal po magtahi. Oo, no? Pero once na i-cut nyo kasi lahat yan bubutasan nyo po. Yun palang pangbutas. Hindi lang pala isa-isa. Meron pong animan, Oo, para siyang, alam niyo po mga kabisa, ang itsura ng pambutas parang tinidor. Parang sa kamay natin, kaya pero maliit, no? Parang tinidor, no? Apo. Tapos yun yung kaya Pinupukpok even. po siya. No, kaya naman pala pantay-pantay ang interval ng bawat stage. No, dahil akala ko isa-isa, ang hirap Ayan, naman kung pinupukpok. isa-isa. pero meron pong way na talagang isa-isa. Parang tinutusok lang. Oo, yung mga konti-konti lang naman Oo. siguro, no. Pero pag ganyan nakadami like ng coin Binubutas purse, isa-isa. binubutas na isa-isa. Binubutas using that yung parang fork, Opo. no? Parang fork. Prongs ang tawag. Yun, prongs ang tawag. Leather prongs. O sige, habang ginagawa nila yan, Eric, ano ba ang pwede mong ipayo dun sa mga iba na parang interesado rin naman sila, lalo na yung mga taga Marikina. Andun na sila sa Marikina, no? Napakadali. 'Di ba? Napakadali na humanap sila ng supplier at kakapitbahay lang nila yun eh. Opo. Okay. Ano ba yung mga pwede mong ibahagi na kaalaman sa kanila o mga challenges na na-discover mo na akala nyo madali lang o kailangan pag-prepare kayo sa ganito. Yung tiyaga, unang-una yung tiyaga. Dapat ba yung may-ari mismo, siya mismo muna ang gumawa? Number one po, siguro, yung bawat negosyo na papasukan niya, kailangan alam niyang gawin. Kasi pag alam niyang gawin yung produkto niya. Tapos, talaga pong katulad po ng leather na to, talagang tiyagaan. Yung sourcing lang mga materials, kung saan ang mura, saan yung reliable yung source, yun po talaga yung hahanapin ninyo. Tapos po, talagang minsan trial and error eh. Hindi mo alam na ito ba kakapit kagad itong pangkulay na ito bang leather na to ay maganda, hindi ba kagad siya nagpe-fade or tama ba tong tool na gagamitin ko. Mag-invest din po kayo ng oras saka talagang research para Pero like, ikaw, kasi self-study yung sa'yo eh. Opo. Wala bang mga parang courses na pwede silang pumunta para matutuhan nila kung Alam ko po paano? merong mga nag-o-offer ng mga Pero ikaw talaga hanggang ngayon, based on experience lang talaga. Self-study lang. Opo, self-study lang po. Siguro Oo. po nakatulong sa akin yung fine arts background ko Oo. na nakakagawa ko ng pattern, Oo. naiintindihan ko yung design, tapos saka yung materials, siguro po yun yung advantage ko. Oo, pero kung talaga halimbawa, hindi naman yun ang background mo at hobby lang, mas maganda na mag-aral ka. Opo, siguro number one po, i-equip niyo yung sarili niyo sa kahit anong source or kung merong makakapagturo sa inyo. Kasi Oo. dito po kasi walang formal school eh. Oo. Saka sabi nga po kahit sa ibang bansa, dying art din po tong leather crafts. Kasi hindi na kasi halos gumagamit ang mga tao noon ng leather goods. Kasi ano po talaga, handmade, handcrafted. Oo. Saka labor of love talaga po. Oo, labor of love nga eh. O mga nanay, ano na nangyari sa ating coin purse? Kailangan po kasing pukpin siya para Kailangan pukpukin dito? Opo. Kailan tayo pumunta rito? Opo. Konting ano lang. So usually, gaano katagal mong ginagawa ang isang coin purse na ganyan? Depende po kasi. Minsan po kasi depende din sa leader. Meron po kasi mas ano lang. Ano yan, mga hindi naman isang araw siguro, Ay, hindi isang oras, 2 oras. Hindi, pwede siya makagawa ng 10 sa isang Opo. maghapon na Mga pwedeng 10. makagawa siya ng 20. Depende po sa ano niya. Tama ba yung nakuha nating leather o masyado makapal? Tama lang po.
Tama po, yan po yung ginagamit namin. Pero, yan po yung iba, gusto kasi makapal talaga yung leather. Oo, oo. Tama lang po. Tama lang siya. O sige, mamaya hihintayin ko yan mukhang matatagalan pa siya no? Oo, Kasi kailangan palabutin. Yan, oo. Oo, no? Kasi kailangan palang pinupukpok para medyo lumambot na sumunod siya dun sa no? Dun sa forma, no? O sige, Eric, no? So mga kabis, siguro naman po ay marami kayo natutuhan na, no? Sa ating pinakita na konting demonstration kung paano po gawin, no, ang isang leather product. Okay. So meron ka bang any final message para sa ating mga kabis, no? Sa ganitong klaseng pagnegosyo? Siguro po, talagang lang, pag-aralan mabuti yung craft Oo. na kung anong produkto yung gusto nilang pasukin. Aha. Saka wala po siguro overnight success. Pinaghihirapan. Marami pong gabi na hindi nyo katutulugan. Oo. Marami kayong mga challenges na mag-encounter. Basta magstay lang po kayo doon sa course na yon at yung focus. Siguro darating yun po yung panahon na aasenso rin po yung ating mga negosyo. Okay. Thank you very much, Erica. Salamat din po. Okay. Isa lang po ako naman po, ang inyong tatanungin sa natutuhan natin sa episode na ngayon, lahat po ng lagi naman natin sinasabi, no, sa tuwing episode. Pagdating po sa pagnegosyo, ang pinakamahalaga, passion po natin. Sabi nga po ni Eric, hindi po overnight success. Lalo na po siya self-study na pinag-aralan niya kung paano gumawa yung bawat leather goods na kanya ibinebenta ngayon. So, kung hindi po natin passion, napakadali po na gumive up. Pero kapag passion po natin, ang ginagawa natin, dire-diretso lang yun. At pinagbubuti natin. At alam niyo naman po, pag passion po ang ating sinundan, susunod na po ang kita doon. At ang maganda pa po dito sa Katad Leather, hindi lang to basta pagnenegosyo. Sabi nga po natin, it's a business built for nanays. Kaya nga po andi dito ang mga nanay na patuloy na gumagawa ng leather goods, no? So, isa rin po sa pwede nating sabihin sa episode na ito na natutuhan natin, yung sinasabi na turn your wounds into wisdom. Okay? Napakaganda po, turn your wounds into wisdom. Ano po ang ibig sabihin nun? Minsan, dun sa mga pagsubok na dinadaanan natin or mga kawalan natin, huwag tayong susuko dun. Yun ang paghugutan natin ng lakas para sa ganun po, yung pong mga, let's say, nawalan tayo ng isang minamahal. So, ibuhayin natin yung magandang alaala ng tao na yun sa pagtulong natin sa iba. Diba? No? Kasi in essence po, ganun po ang Katad Leather. Okay? So, sa Sunday naman po, ang ating episode ay tungkol sa pera para sa kinabukasan. So, doon naman po, ang inyong lingkod ay magtuturo ng paano nga ba pinapalago ang pera na pinaghirapan natin, no? Sana nga po, 'di ba, wish nating lahat na ang pera sana napipita sa pudo. Kaso po hindi ganoon. Pero ang good news naman po, ang pera ay pwede naman po na lumago tulad ng isang puno. Interesado po ba kayo? Kaya po sa linggo, aasahan namin kayong muli, no, na tumutok dito lang sa Women Business alas 8 ng umaga, Sunday sa Radyo Agila. Muli po, ito si May Villa, kasama ko po si Eric at ang ating mga nanay. Magbabalik po muli ang Women Business sa Sunday po. So, samahan niyo ako magbabalik po muli ang tingnan natin, ganito nga kayo mga nanay, We Mean Business. Good morning po!